Okay, maayong hapon sa tanan mga igsoon di kang Kristo. Um, Nasayod man ta karong panahon na nga naata sa krisis nga panahon mga igsoon na aduna ning epidemic karon sa kalibutan na atong na-experience, no. Pero be strong po mga kapatid, no. Be courageous po. Do not fear, no. For the Lord is with us. Ang sa atin lang po mga kapatid, patuloy po tayong manalangin sa Panginoon. Patuloy po tayong seek yung face ng Panginoon sa sitwasyon na ito mga kapatid. Tulungan po natin ang ating mga kapatiran na kung meron tayong maitulong mga kapatid at kung wala po tayong maitulong, let's pray for each and everyone, no? At comfort po natin ang lahat ng ating mga kakilala na down po ngayon mga kapatid. At ngayong panahong ito mga kapatid, binigyan po tayo ng quarantine, no. Binigyan po tayo ng quarantine ng Panginoon. So ating gamitin po ito at magkaroon po tayo ng quality time sa Panginoon, no. Purihin po natin ang Panginoon sa kabila po ng itong pangyayari nito ng mundo mga kapatid. Ito po ay kalooban ng Diyos na mangyari mga kapatid para po sa ating lahat mga kapatid, lalo na sa ating mananampalataya, no. Tayo po'y tumayo mga kapatid. We need to stand in the gap para po malabanan natin itong coronavirus nito mga kapatid. Lalo na tayo mga Kristiyano, no, tayo ay manalangin, no, ng papuri sa Panginoon. At ngayong panahong ito, wala tayong magagawa, no. Sa sarili nating kakayanan, wala po tayong magagawa mga kapatid, no. Tumawag din sa Panginoon, no. Hanapin natin ang Diyos na siyang gumawa ng langit at lupa. Siyang gumawa ng ating mga buhay mga kapatid. Siyang gumawa ng lahat ng ito, no. At kahit itong coronavirus mga kapatid, wala po itong kapangyarihan, no, sa trono ng Diyos, no. This coronavirus will bow down before the name of the Lord Jesus Christ. Amen. So wag po tayong matakot mga kapatid, no. Sabi po sa kanyang salita mga kapatid na do not fear. Do not fear for anything. Okay? Because God is God. God is a powerful God. Amen. He is God. Meaning po, wala pong kapantay ang kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng bagay at sa lahat ng ito, mga kapatid. So, salamat po sa Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay magpatuloy sa pagpupuri sa Panginoon, no? Huwag po nating sisihin ang bawat isa. Huwag po nating sisihin ang Panginoon. Bagkus tignan po natin ang naidulot po nito sa atin, no? Siguro na maraming tao ang natatakot ngayon. Maraming tao ang hindi nila alam anong mangyayari, no? Takot sila kung anong mangyayari bukas. Pero tayo po mga mananampalatay sa Diyos, no? Di po tayo takot mga kapatid, no? Di po tayo takot sa anong mangyari sa bukas. Kasi ang bukas po natin ay si Jesus mga kapatid, no? Kukunin tayo ng Diyos ngayon, okay lang. Kasi we are secured, no? Secured na yung soul po natin. So we need to repent. We need to ask forgiveness of God, no? We all know that we are all sinners, mga kapatid, no? Kaya nga po, walang sinuman ang makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil po sa ating mga kasalanan, no? Pero sabi ng Diyos sa kanyang salita, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful. Take note, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all unrighteousness. Amen po. Lapit tayo sa Panginoon. Kung may pagkukulang tayo sa Panginoon, alam natin sa buhay natin na meron tayong nagawang hindi
nakaplease sa mata ng Diyos, mga kapatid. We need to bow down our knees. We need to cry out before the throne of God, before the name of the Lord Jesus Christ, and we need to ask the forgiveness of our sins, mga kapatid. Amen. Kasi ang mundo ay napakadumi. No, the wickedness of the humankind is grabe, no? Grabe na, mga kapatid. Kung sasabihin natin grabe, kung sa sakit pa kung siguro ang coronavirus na ngayon ang pinakagrabing sakit, no? Mas grabe pa po sa corona yung kasalanan natin, mga kapatid. So, try to imagine po, mga kapatid, no? Kung ngayon darating ang Panginoong Hesukristo, do you think po makakasama natin siya? Do you think po na tayo ay makakasama, no? Ng Panginoon doon sa langit, no? Siguro yun po yung mga taong mahina po yung pananampalataya, marami po pong doubt, marami pong sinasabi na ako'y makasalanan kasi halos ang sinasabi ng tao ganun, pag tinatanong mo yung tao tungkol ganung ganung tanong, mga kapatid, ang sagot po nila is hindi po nila alam, no? Kasi one thing po ang nasa puso't isipan nila is sila ay makasalanan. Totoo po, tayong lahat ay makasalanan. Sabi po sa Romans po 3:10 that no one is righteous, not every single one, no? Lahat po tayo ay nagkasala. Kaya po walang sino man ang nakaabot doon sa kaulatian ng Diyos. Amen. Banal po ang Diyos, no? Banal po ang Diyos, ang Panginoon natin nasa langit. Pero po, no, God sent His begotten Son in this world para po siya po yung maging pagitan po natin sa ating Ama. No, Jesus Christ died into the cross of Calvary. No, the blood of Jesus washed all our sins, and we already cleansed by the blood of Jesus. No, the promise of God. No, if you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, you will be saved. Yun po yung pangako ng Diyos, mga kapatid, no? Na tayo po ililigtas ng Diyos. No, 2,000 years ago, ginawa na po ni Jesus Christ yung tungkulin niya. No, kung bakit pumunta ang Panginoong Jesucristo sa mundo? Kasi gusto ng Diyos na tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Dahil po sa sobrang dumi na po ng mundo, dahil po sa sobrang dumi na po ng kasalanan ng tao, mga kapatid, no? Hindi po makatingin ang Panginoong Diyos sa mundo. Kasi God is holy at hindi niya kayang tignan yung hindi holy. Kaya nga po, through the blood of the Lord Jesus Christ, no? Kaya po tayo naka-stand pa ngayon, mga kapatid, because of the grace po ng Panginoong Hesukristo sa atin, the mercy of the Lord Jesus Christ, no? Siya pong naging pagitna natin, no? The Lord Jesus Christ, no? Siya yung nagpagitna po sa ating lahat para magkaroon po tayo ng reconciliation, no? Reconciliation between man to God. Amen. Kaya nga po, by the grace of the Lord Jesus Christ, we are being saved, mga kapatid. So yun po, no, we need to come back to the Lord. We need to seek God. No? Marami po tayong mga inaalala sa buhay, no? At yung nasasaktan tayo sa nangyayari, mga kapatid. Totoo po 'yun, no? Kasi in the reality, kung babasahin po natin ang salita ng Diyos, mga kapatid, there will be a famine happen. Mga famine po, mga sakuna ang darating po, mga kapatid, no? At ito po ay pinapatotoo ng salita ng Diyos na in the last days, no, ang mga bansa at ang bawat bansa ay mag-aaway, no? At magkakaroon din ng war, mga kapatid.
At magkakaroon din ng mga famine, earthquakes, no? Lindol, bagyo, no? Lalo na itong sakunang ito, no? Itong epidemic ngayon na ating naranasan, mga plagues, no? Dati nung the Old Testament, no? Kung paano tinuruan ng Diyos yung mga Egypt, no? Kung At paano pinalaya ng Panginoon yung mga Israelites, mga kapatid. So, hindi pa po huli ang lahat, mga kapatid. No? Tayo pong lahat ay magsisisi sa ating mga kasalanan. Tumawag tayo sa Diyos. Humingi tayo ng ating kapatawaran sa ating nagawang kasalanan. Tayo po mismo, mga kapatid, lumapit tayo sa Panginoon. Personal po tayong lumapit sa Panginoon. Huwag po nating iasa sa ating mama, sa ating papa, sa ating mga kapatid, sa ating mga pastors, o sino mo po yung mga nagsasalita ng Diyos, yung mga kapatiran natin. Hindi po. Kasi ang bawat isa, no, ay masari-sariling kaligtasan, mga kapatid. Okay? Hindi po yung pamilya mo ang makakaligtas sa iyo. Ikaw mismo, no, through your faith of the Lord Jesus Christ, tayo pong lahat ay maliligtas, mga kapatid. Maniwala po kayo sa Diyos. Amen. Sabi po sa kanyang salita, mga kapatid, sa John 3:36, no? Dalawa lang po yung pagpipilian natin dito, mga kapatid. To those who believe the Lord Jesus Christ shall inherit the kingdom of God. And the other one is to those who did not believe in the name of the Lord Jesus Christ, they don't have life. So dalawa lang yung pagpipilian natin, mga kapatid. Doon sa naniniwala kang Jesus Christ o sa hindi naniniwala. Kung kayo po ay naniniwala, no, sa pangalan ni Jesucristo at tatanggapin niyo po siya bilang Diyos at tagapagligtas ng inyong buhay, kayo po, ang sinabi po sa kanyang salita, kayo po ay maliligtas at magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon doon sa langit. So, salamat po, mga kapatid, na meron mga pagsubok ngayon na dinaranas tayo, mga kapatid, no? Kung basahin po natin yung Revelation, mga kapatid, nandun po yung 7 seal ng Panginoon, no? At nangyayari na po, no? Nabuksan na po yung mga seal na yun, mga kapatid. So, ito pong panahon ngayon, this is the great tribulation na po, no? Sa bawat buhay ng mga Kristiyano, no? Mapalad po tayo, mga kapatid, kasi tayo po ay nakakilala sa Panginoon. Niligtas tayo ng Diyos, no? Yung binigay niyang regalo sa atin is free, no? Through the Lord Jesus Christ. Hindi po siya humingi ng kapalit, mga kapatid. Ang gusto lang niya, tanggapin siya ng buong buo sa puso natin. At siya na yung maghari sa ating mga puso, no? Gamitin po natin ang itong panahon na to, mga kapatid, na wag po nating sisihin ang mga tao, wag po nating sisihin ang gobyerno, wag po nating sisihin ang bawat isa. Okay? Sabi po nila, mga kapatid, sabi nila, alam nyo na, kinocurse na po ang mundo. Totoo po yun, no? Kasi ang dumi na po ng mundo. Pero the thing is, mga kapatid, this is not the word is not the one nagpupulyot po dito sa mundo. Tayo po mismo, mga kapatid, no, tayo po, mga kapatid, tayo po mismo, mga tao, ang nagpaparumi sa mundo. Bakit po? Ang tao po ang nagkokontrol sa mundo. Yung ginagawa po nating mga wickedness, no, yung mga weakness po natin. Minsan yung weakness po natin naging wickedness na po, no? Na minsan hindi na natin naisip, mga kapatid, na kinakain na tayo, no, sa ating kasalanan, sa ating kahinaan, at minsan hindi na natin na-honor ang Panginoon, no? Dahil po na-enjoy po natin ang makamundo. Na-enjoy po natin ang galaw, ang kilos ng mundo.
Kaya nga po sabi ng salita ng Diyos, napakahirap makapunta sa kagharian ng Diyos ang lahat ng mga yayaman, no? Kaysa sa camel na makalusot doon sa maliit na butas. Mga kapatid, ang ibig sabihin po ng mga kapatid, no? Ang hirap po sa atin, lalo na sa mga yayaman, no? Mahirap po natin mabigyan ng panahon at oras ang Diyos. Mas nauna pa natin yung mga business natin, nauna po natin yung mga dapat gawin, no? Yung mga priority natin dito sa mundo, no? Higit na mas makabuluhan po. Sabi po dito sa salita ng Diyos na kung ano yung pong i-bind nyo po dito sa mundo, it will be bound in heaven. Kung ano po yung bind nyo po sa langit, it will be bound in earth, mga kapatid. So wag po tayong mag-ipon ng treasure dito sa mundo, kasi ang lahat pong nakikita natin dito sa mundo, kahit na yung mga ari-arian po natin, mga kapatid, kahit na po yung mga napundar natin ng mga yaman, mga kapatid, hindi po natin ito madadala, no? Totoo po yun, mga kapatid, no? Tignan niyo po yung mga kapitbahay niyo, yung sobrang yaman, namatay na sila. Nadala ba nila yung mga ari-arian nila? Hindi po, no? Wala po silang nadala, no? Ang isa lang, ang buhay lang po ng tao, no? Tayo pong lahat ay mamamatay, no? So wala pong sino man ang hindi mamamatay, no? Sabihin natin, Lord, ayoko pang mamatay, no? Pero pag time mo na. Kaya prepare to meet thy God, no? Prepare nyo po, kasi darating po yung bridegroom natin. Groom po natin. We are the bride of the bridegroom, no? Pag po tayo hindi pure at hindi po tayo pure sa harap ng ating groom, no? Hindi po tayo tatanggapin niya sa kaharian ng Diyos. Ganun po, mga kapatid, no? Sabi po sa kanyang salita sa Romans, doon sa Romans, mga kapatid, sabi po niya, for the wages of sin is death, but the gift of life is eternal life through Christ Jesus. No, ang kabayaran po ng ating kasalanan is kamatayan. Kaya lahat po ng tao ay mamamatay. Okay? Physically, mamamatay po ang tao. Babalik po ang tao sa lupa, no? Babalik po tayo sa abo. At yung espiritu po natin, kukunin ng Diyos yan, kasi siya yung namamay-ari niyan. Pero yung soul po natin, yung kaluluwa po natin, ito po yung i-judge ng Panginoon, no? I-judge po tayo ng Panginoon kung anong ginawa po natin dito sa mundo, kung anong ginawa nyo po sa anak ng Diyos, kung tinanggap nyo ba siya ng buong buhay, ng buong puso. Nagbigay po ba tayo ng time sa Panginoon? Naglingkod ba tayo sa Panginoon ng tunay, no? At sinik ba natin yung kingdom ng Panginoon, no? Alalahanin po natin, mga kapatid, no? Life is short. Life is good, but it's short. Life is precious to the eyes of God. All the peoples are, tayong lahat po, mga kapatid, is we are the precious. We are the apple of the eye of God, and we are the treasure possession. So mapalad po tayo, mga kapatid, no? Mapalad po yung taong naniwala at tumanggap ang Hesukristo. Isa po sa kinalulungkot ko po is pag dumaan po ako doon sa mga daan sa ibang lugar, mga kapatid, nakita ko yung mga tao, they are so happy, but they don't have Jesus in their hearts. They are so busy in doing something na pag-busy sa kanilang buhay, pero hindi sila busy sa gawain ng Panginoon, no? They are too much rich, no? Kanina pinanood ko po yung 10 pinakamayaman sa Pilipinas, mga kapatid. And maamis ka kung saan sila nanggaling sila sa mahirap hanggang sila ay pinasper ng Panginoon. Pero hindi
ko po naramdaman yung yung buhay nila, no? They are happy in the material things, pero their soul, the relationship na sila sa Panginoon, wala po, mga kapatid. So napakalungkot po, mga kapatid, no, na ang kasiyahan po sa mundo is limited lang po. Meaning po may hangganan, no? Pero po ang joy na ating mararamdaman, no, doon sa langit, mga kapatid, is grabe, eternal. Eternal. At wag po natin hayaan na hindi po tayo makakaabot doon at makasama ang Panginoon sa langit, mga kapatid. Kaya nga po, ang habilin po ng Diyos, mga kapatid, tanggapin natin siya ng buong puso at kaluluwa, no? Tayo po'y humingi, tayo po'y lumapit at humingi ng kapatawaran sa lahat ng ating nagawang kasalanan, no? Wag po yung magbitaw tayo ng Lord, patawarin mo ako, na galing lang po sa ilong, sa bibig, no? Sabi po sa kanyang salita, we need to confess sa ating puso by confessing in our mouth, no? Tayo po humingi ng mataimtim na paghingi ng patawad sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoon, ako po'y nagkasala. Ako po'y makasalanang tao. Nagagawa po ako ng makasalanan na hindi po nakakalugod po sa inyong harapan. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po na ibinigay niyo po ang inyong bugtong na anak, si Jesucristo, para kami po ay mapatawad at malinis aming kasalanan. Tanggapin niyo po ako, no, ng buong buo dyan sa trono, no? Ngayon po, mga kapatid, if you are willing to accept the Lord Jesus Christ